Ano nga ba ang mga sikreto na pilit itinatago sa loob ng pinakamakapangyarihang gusali sa mundo? Ang The Pentagon. Pagpalagay natin isang araw, may dumating na imbitasyon, isang pambihirang pagkakataon para makapasok ka sa sinasabing pinakamakapangyarihang gusali sa buong mundo. Makapangyarihan? Ano naman ang nasa loob nito para maging napakamakapangyarihang building? Ang sabi sa mga haka-haka, puro ito mga kwartong walang bintana, mga kwartong tanging pinakamahahalagang tao lang ang nakakapasok at mga secret doors na hindi makikita sa mapa. At may KFC, pero ang pinakanakakatindig balahibo, may nagsasabing may multo raw dito. Kung may lakas ka ng loob, pasukin mo at tuklasin kung ano talaga ang nasa loob ng The Pentagon. Ang Pentagon ay ang pangunahing headquarters ng United States Department of Defense. Kumbaga, utak ng buong military ng Amerika. Dito sabay-sabay pinaplano, minomonitor at pinapatakbo ang depensa ng bansa mula sa Army, Navy, Air Force, Marine Corps hanggang Space Force. Itinayo ito noong 1941 sa gitna ng papalapit na World War II para pagsamasamahin sa iisang lugar ang mga tanggapan ng War Department na dati hiwa-hiwalay sa Washington DC. Sa sobrang bilis ng pangangailangan noon, natapos ang buong gusali sa loob lang ng 16 months at fully operational na ito pagsapit ng 1943. Isang bihirang engineering feat sa ganito kalaking building. Sa paglipas ng panahon, hindi lang opisina ang naging papel ng Pentagon. Nadagdagan ito ng mas matibay na seguridad, modern command centers at mga sistemang kayang mag-handle ng classified military operations. Ngayon, ito na ang sentro ng strategic planning, intelligence coordination at crisis response ng United States, lalo na sa panahon ng digmaan o global threat. Pagpunta mo rito, mamamangha ka agad sa sukat nito. Aabot sa humigit kumulang 6.5 million square feet ang kabuuang floor area. Kaya isa ito sa pinakamalalaking office building sa mundo. Sa sobrang laki nito, may sarili itong zip code. Sa labas, mapapansin agad ang kakaibang 5-sided na hugis ng gusali. Mababa, malapad, at pantay ang bawat panig, gawa sa makapal na reinforced concrete. Kaya ang dating nito ay parang isang napakalaking fortress. Mula sa anyong ito, nagmula ang pangalan nitong Pentagon. Simple at seryoso ang itsura, walang dekorasyon at walang engrandeng detalye. Dahil idinisenyo ito, hindi para pasyalan, kundi para magsilbi bilang gusaling nakatuon sa trabaho at seguridad. Pagpasok mo sa loob, parang nasa loob ka ng isang saradong lungsod. Ang Pentagon ay binubuo ng 5 magkakabit na pentagon-shaped rings na paikot ang ayos, na kilala bilang Rings A hanggang E. May 5 palapag ito sa ibabaw at 2 basement level. Sa kabuuan, may humigit kumulang 17 miles ng corridors sa loob, kaya madali kang maliligaw. Hindi nga katakatakang kahit si Dwight D. Eisenhower noong Army Chief of Staff pa siya ay minsang napatanong kung paano babalik sa sarili niyang opisina. Pero sa kabila ng laki nito, hindi ka aabuti ng matagal sa paglalakad dahil magkakadugtong at paikot ang disenyo ng mga pasilyo. Karaniwang kaya mong marating ang halos kahit anong 2 punto sa loob ng gusali sa loob ng humigit kumulang 7 minuto. At sa loob ng mga loop ng Pentagon, maraming opisina ang walang bintana. Tanging ang outer ring, ang E-ring lang ang may mga bintanang nakaharap sa labas. Dito karaniwang matatagpuan ang mga opisina ng pinaka-senior na opisyal, habang ang mga nasa loob na walang bintana ay ginagamit para sa regular na staff offices at mga trabahong nangangailangan ng mas mataas na seguridad. Kaya kung ang hanap mo ay sightseeing, naku, hindi ito ang lugar para sa iyo. Kung pupunta ka sa gitna ng Pentagon, makikita mo ang open space na tinatawag na Central Plaza. May mga puno at damo, at sa unang tingin ay parang tahimik na bahagi ng gusali. Pero hindi ito lugar para mag-relax dahil napapalibutan ito ng mga opisina kung saan araw-araw ginagawa ang mahahalagang desisyon ng US Department of Defense. Sa gitna ng plaza, may isang maliit na hotdog stand na naging paksa ng alamat noong Cold War nang mapagkamalan umano ng Soviet intelligence bilang posibleng nuclear command entrance at tinawag na
Ground Zero. Sa likod ng mabilis na pagkakatayo ng Pentagon ay ang mahigpit na pamumuno ni Leslie Groves na halos araw-araw nasa construction site. Sa sobrang tindi ng trabaho, ang isa sa kanyang deputy na si Robert Furman ay sinasabing palihim pang gumawa ng maliit na tirahan sa loob ng pader ng gusali para may matulugan. Pero nang madiskubre ang kanyang sikreto noong 1943, agad siyang pinaalis. Noong World War II, ang mga messenger para makapaghatid ng mga dokumento at mensahe ng mas mabilis sa loob ng napakalaking gusali. Nagbibisikleta sila at minsan naka-roller skates pa sa loob ng mahahabang pasilyo. Kalaunan, pinalitan ito ng mga electric cart pero nagdulot ang mga ito ng aksidente. May isang insidente pa noong 1960s kung saan nasugatan ng Secretary of the Air Force matapos mabangga ng ganitong sasakyan. Kaya ngayon, limitado na ang paggamit ng electric scooters at para lamang sa mga may mobility needs. Dinisenyo ang gusali noong panahon ng racial segregation sa Estados Unidos, kung kailan hiwalay ang mga pasilidad para sa black at white workers. Kaya itinayo ito na may 284 na banyo. Pero bago pa man matapos ang construction, ipinagbawal na ang ganitong klase ng diskriminasyon sa mga federal employee sa bisa ng Executive Order 8802 ni Franklin D. Roosevelt noong 1941. Kaya hindi na ipinatupad ang segregation sa aktwal na operasyon ng Pentagon. Sa kalaunan, ang mga banyong ito ay ginamit na lamang bilang regular na facilities para sa lahat, at ang ilan ay isinara o ni-renovate bilang bahagi ng modernisasyon ng gusali. Mukha bang boring? Oo, pwedeng maboard ka. Pero sa loob, kompleto na ang mga pangunahing lugar para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga nagtatrabaho rito. Kapag naglakad-lakad ka sa loob ng gusali, makikita mo ang mga kainan tulad ng paborito ng lahat, ang KFC, barbershop, dry cleaning services, medical facilities, post office, at pati isang shopping area. Kaya hindi mo na kailangang lumabas para lang sa mga kailangan mo sa buong araw. Pero may kapalit iyon. Sa loob ng maraming dekada hanggang 2011, sinasabing iisa lang ang passenger elevator sa buong gusali at nakalaan lamang para sa Secretary of Defense. Ang lahat ng iba pa ay umaasa sa mga rampa at freight elevators para makalipat ng palapag. Ngayon, matapos ang mga renovation at modernization program, nadagdagan na ang mga passenger elevator at mas maayos na ang accessibility. Kapag nasa loob ka, napakaraming bawal. Maraming lugar ang hindi mo pwedeng mapasok kahit na imbitado ka pa, lalo na ang mga bahagi kung saan pinoproseso ang sensitibong military at intelligence information. Hindi lang ito basta opisina. Idinisenyo ang gusali na may mga layer ng seguridad, kabilang ang mga materyales at layout na tumutulong protektahan ang komunikasyon laban sa interception at bawasan ang pinsala sakaling may malakas na pagsabog. Matagal nang may mga kwento tungkol sa mga underground tunnels at lihim na command centers na konektado raw sa Washington DC. Walang opisyal na kumpirmasyon dito, pero malinaw na may mga secure at classified facilities ang gusali para sa emergency situations. Totoo rin na may hiwalay at pribadong access points sa loob na ginagamit ng matataas na opisyal kapag kinakailangan. Sa pelikula, madalas isang war room lang ang ipinapakita. Sa realidad, maraming magkakahiwalay na command centers ang nasa loob. Bawat isa ay nakatuon sa iba't ibang sangay at uri ng operasyon. Mayroon ding mga classified emergency protocols na nakaabang para sa pinakamalalang national crisis, mga planong hindi kailanman inilalantad sa publiko. Sa kapangyarihang taglay ng gusaling ito, inaasahan na ang mga masasamang pangyayari katulad noong September 11, 2001. Sa araw na iyon, bumagsak ang American Airlines Flight 77 sa east side ng Pentagon at ikinamatay ng 134 na tao. Tinamaan ang bahaging kasalukuyang nire-renovate noon, kaya mas kaunti ang naging biktima. At nakatulong din ang mga bagong reinforced walls at blast-resistant windows na kakakabit pa lamang bago ang pag-atake. Matapos ang insidente, isinagawa ang Phoenix Project para muling itayo ang nasirang bahagi na natapos noong February 2003. Kalaunan, itinayo ang Pentagon Memorial bilang paggunita sa mga nasawi
At sa loob ng muling itinayong section ay may time capsule na naglalaman ng plaka ng lahat ng 184 na biktima. Mga sulat at card mula sa mga estudyante, isang pambansang aklat ng pasasalamat, mga patch ng pulis at bombero, at isang litrato na may pirma ni na George W. Bush at Donald Rumsfeld. Hanggang ngayon, nananatiling operational heart ang Pentagon ng US Department of Defense na may humigit kumulang 23,000 na empleyado. Bukas din ito sa publiko sa pamamagitan ng guided tours na tumatagal ng halos 1 oras at humigit kumulang 1.5 miles ang lakad, kabilang ang Hall of Heroes at mga exhibit na nagbibigay pugay sa mga prisoner of war o POW at mga nawawalang service members. Pero limitado lang ang pinapapasok. Hindi pwedeng puntahan ng karamihan ng mga opisina at lahat ng secure at classified areas. Ang photography naman ay pinapayagan lamang sa Pentagon Memorial na nasa labas ng gusali. Sa loob, bawal maglabas ng cellphone o camera. Kaya kung pupunta ka, sundin ang mga patakaran. Bawal mag-shoot para sa reels. Tandaan, aktibong opisina ito ng militar. Kaya ang malaking misteryo ngayon, may mga kwento tungkol sa mga hindi matahimik na kaluluwa sa mga lumang bahagi ng Pentagon. Kaya habang naglalakad ka roon, mapapansin may kakaibang lamig sa hangin. Hala, baka iba na yan. May ilang mga empleyado kasi nagsasabing nakakita sila ng kakaibang anino, nakarinig ng hindi maipaliwanag na ingay at nakaranas ng mga pangyayaring tila hindi normal. Totoo man o alamat lang, ang mga kwentong ito ay bahagi na ng misteryo ng gusali. Ngayon, lalabas ka sa Pentagon na may kaunting kaalaman tungkol sa gusali, pero napakalayo mo pa rin sa tunay at mga tinatagong lihim nito. Pero kahit ganon, may takeout ka na ng KFC. At baka lang, may kaluluwa na ring sumama sa iyo palabas. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.